Grabe, sobrang kalat na talaga nitong kwarto ni Teo. Hindi ko na nga maintindihan kung kwarto pa ba to o tambakan. Anyways, kapag nandito ko sa bahay at walang pasok, talagang hindi ako mapakali at sinasamantala ko yung pagkakataon para makapaglinis. Bago ang lahat, tambak na rin yung mga tupiin at ilang linggo na to, kaya ayan, sinimulan ko na muna ang pagtutupi. Habang ayan si Teo nanonood lang siya ng TV. Sabi ko nga, behave lang siya kasi napakarami ko pang tupiin. Madalas talaga natatambak itong mga tupiin namin. Aminin nyo, for sure kayo rin, hindi nyo basta-basta natutupi yung mga tupiin nyo kapag natapos nyo ng labhan. Si daddy na rin kasi yung naglalaba, kaya naman sinisigurado ko na ako na ang gumagawa nito, at dahil hindi rin naman talaga niya gagawin ang pagtutupi. Sa lahat ng mga gawain, grabe, ubos oras talaga kapag nagtutupi. Nung matapos ko nga yung mga tupiin, nilabas ko na yung mga gamit dito sa kwarto ni Teo para mas malinis ko na ng maayos. Sa totoo lang, hindi ako laging may oras na ganito. Madalas talaga ang gumagawa ng mga gawaing bahay, lalo na ang paglilinis at paglalaba, pagluluto ay si daddy. Pero hindi rin niya pinapakilaman madalas itong kwarto, kaya ako rin yung nag-aayos nito. Sobrang thankful lang din talaga ako kasi napakasipag ni daddy. Parang hindi siya mapakali kapag maraming kalat at lalo na madumi. Kaya naman kung makakasama niyo sa bahay, naku, mayat maya niyo talaga siya makikitang naglilinis. Etong 5-layer rack nga namin, binuo ko na nga ulit dahil sabi ko paglalagyan ko ng mga toys ni Teo kaysa nakatambak lang. Ang gulo-gulo na rin kasi ng mga laruan niya at walang maayos na lagayan. Bago ko nga inilagay, nilinis ko na rin muna sila gamit itong natural nursery cleaner ng Tiny Buds. Sobrang dali lang din naman itong gamitin. I-spray mo lang doon sa mga toys na nilinisan mo. Pagkatapos doon ay pupunasan mo na lang. Wet wipes na nga rin yung gamit ko para siguradong mas malinis. Sigurado ako, saglit lang talaga magtatagal itong paglilinis at pag-aayos na ginagawa ko dahil merong batang manggugulo na naman at maglalaro. Pero lagi kong ang sinasabi kay daddy, mas okay nang makalat dahil siguradong may healthy bata na naglalaro. Sabi ko nga sa kanya, kahit guluguluhin pa to ni Teo ay okay lang. By the way, ng mga oras na to ay napatulog ko na nga pala si Teo, kaya mas maayos ako nakakapaglinis. Kasi for sure kung gising siya ng mga oras na to, hindi ko talaga to magagawa. Habang naglilinis nga ako ay napansin ko na pare-pareho yung mga laruan ni Teo. Puro mga construction truck nga pala ito. Puro regalo to sa kanya at nakakatuwa kasi parang iisa yung mga nasa isip nila. Maiayos ko nga yung mga toys niya, sinunod ko na itong mini cabinet namin dito. Ang gulo-gulo na rin kasi ng mga stocks namin at magkakasama na yung mga hindi dapat magkakasama. Kapag wala kasi talagang time, basta-basta na lang din ako naglalagay ng mga gamit dito. Nung bagong lipat nga kami dito, punong-puno to ng mga essentials ni Teo, kaya lang ngayon hindi na ako nakakapag-restock. Hindi na rin naman kasi siya masyadong gumagamit ng mga to. Anyway, sobrang happy ng mommy heart ko at kahit napagod ako ay may pakinabang naman ang aking oras sa paglilinis. Anyways, eto na nga, kahit papaano ay mas maayos na siyang tignan at hindi na masakit sa mata.